baguhan lang pala ako sa pag-YouTube. At pupost ko din pala to sa Facebook. And then, TikTok. About sa solar. Tungkol naman ito sa about sa solar ba? Ay, kung gusto nyo makalibre sa ilaw, kuryente nyo, o kay electric fan, mag solar setup yata kayo. Kung gusto nyo matutunan nito, panoodin nyo ako hanggang sa matapos itong video nito. Okay? About ng solar, kailangan talaga meron kang panel na kahit 50 watts, kung ilaw lang gagamitin mo, 50 watts okay na yan. Tapos battery, okay na din. Pero ginagamitan to talaga ng controller para kailangan yan safety ang iyong gamit. Diba? Gaya nito, okay. Gumagamit ako ng ilaw ngayon, pero battery ang ginagamit ko. Tapos electric fan. Pero ibang setup na tong electric fan na to. Kasi pang kuryente na to eh. Yung ginagamit kong ilaw ay pang battery talaga. Tama yung nakikita nyo. Liwanag na yung ilaw na yan. Pang battery yan. Wait lang, pakita ko. Yan. Yung battery ko. Plus Ultra. Ang pangalan ng brand. Ginagamit ko sa ilaw. Liwanag na. Ganda pati. Ganda tipid. Lakas pati yan. Lakas. Kung gusto nyo matuto nyan, napakadali lang, di ba? Kakabit mo lang yung ilaw dun sa battery. Tapos may ilaw ka na. Then, kung ikakabit mo lang siya sa panel, okay din para magtuloy-tuloy ang charge. Pero dapat gagamitan mo na controller para maganda yung setup. Kung gusto mo lang ang ilaw o electric fan, pwede na yun. Mamaya papakita ko sa inyo yung magandang setup para sa low quality na solar setup. 12 volts setup siya. Maganda yun, maganda. Promise. Wait lang, papakita ko. Okay. Ayan, nakita nyo yung solar setup ko. Yan. Magulo, di ba? Dito kasama eh. Saan ba to galing? Uy, baka mag-short to. Wait lang. Ito yung sa ilaw eh. Yung ginagamitan ko ng ilaw. Baka magdikit. Ayan. About sa solar. Yan. Ito yung controller na sinasabi ko sa inyo. Controller. Tapos ito. Yan. Kailangan din pala dito. Ginagamitan ng battery. Ayan. Panel papunta. Ayan yung panel ko pataas sa bubong. Then ito. Ayan yung battery ko. Laki. Ito yung unang bili ko. Na akala ko magaling na ako sa solar. Kasi baguhan lang ako. Hindi ko din talaga alam na maliit lang capacity na ito. Kahit anong laki nito, pag battery na sasakyan ng ginamit mo, maliit lang talaga ang laman. Kasi ngayon, medyo okay naman. Parang nasa 200 amp ito eh. 200 amp na battery na sasakyan. 8D, naka 8D ako. Motolite. Pang matagalan Trackmaster. Diba? Pero ito talaga pang sasakyan lang talaga. Pero hindi pang solar. Pero ang capacity lang nito siguro ay wala pang 50 amp ang capacity nito sa 12 volts setup. Ngayon ginagamit ko lang siya sa mga CCTV na pinakabit ni mama. Pero ang cost na ito lahat ay ako lang nagagawa, pero ang gumastos na ito lahat ay magulang ko. Ako lang tumutulong sa kanya kung paano na ganun ang setup para magkaroon ng kuryente dito sa isla. Yun lang. At tapos next. Tapos iba talaga pag naka solar setup ka. Tipid ka sa kuryente. Ayan, di ba may ilaw ka na. Gaya ng pinakita ko sa inyong battery. Ganun na yung setup ang gagawin nyo. Ganun na setup ang gagawin nyo. May panel, may controller, at saka may battery. Basta kung ilaw lang gusto nyo. Tapos kung gusto nyo ng mga kabitan ng electric fan, bili kayo ng pang battery ng electric fan. Yung pwedeng ikabit sa 12 volts setup. Yun lang. Salamat sa mga nanood ng video ito hanggang sa matapos.
sana may natutunan kayo kung anong gusto nyo setup ang gusto nyo. Yun lang. Salamat. Okay, may pahabol pala ako. Sa if gusto magpagawa ng Life PO4 battery, 500 to 1,000 plus lang ako ang pagawa sa akin. Ako na din bahala sa casing niya. Tapos, pagbibig. Ibig sabihin yung Life PO4 na battery, kagaya nito. Mga kagaya nito, mga bossing yan. Ito yung 48 volt setup, tapos meron pang isa. Ito yung 12 volt setup. Life PO4. Hindi pa ito yung pinaka-casing ko kasi totally wala talaga akong plywood na pwedeng gamitin, kaya no choice na lang ako, ilagay ko naman muna sa tupperware para maging safety ang kanyang casing. Okay, nakita nyo naman yung aking battery kung paano ko to ginagawa. Hindi naman siya ganun totally talaga dapat ang dahil ng casing niya ganun. Kung may budget lang talaga ako, ang casing niya na yung maganda ang pwedeng paglagyan. Kaso wala talaga akong plywood na pwedeng magamit, kaya hanggang doon na lang ako sa lagay tupperware tapos compress ko lang. Okay na yun. Kasi sa mga gusto lang magpakabit ng magpagawa ng Life PO4 battery, pwede lang ako. Aray lang ako. Napakadali lang naman na yun. Kung sa what if kung may gusto naman magpaturo sa next video ko, baka mapanood niyo. Salamat po.